Yan, sige. Good morning once again, mga kapatid. Ayan, please take your seats. Alright. Yung huling kinanta natin, ano yun, that's one of my all-time favorites. Ayan, and I requested the band to sing that song today. Ayan, napaghahalata na ano, no? Ilang taon na ba yung kanta na yon? Ha? Mga 40 years old na ba yung kanta na yon? Talaga? Grabe ka naman. Amen, amen. Okay, yan. Sige, sige. Please take your seats. Medyo mainit na ngayon, ano? Ayan. Sa mga nasa labas ng Pilipinas, we want you to know, mainit dito ngayon. After a week of, more than a week of rains, ngayon naman sobrang init. Ayan, maalinsangan actually. Okay, yan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, meron tayong pag-uusapan na meron akong mga ilang dahilan kung bakit ito ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Unang-una, dahil this is our pre-anniversary message. We will be turning 7 years old as Rock of the Nations Gospel Fellowship on Sunday. Sige, palakpakan natin ang Panginoon doon. Amen, amen. Yeah. Pero for those of you who have been with this church for since it began, you know that since Solid Rock matagal na. Pero since Rock of the Nations, we will be turning 7. Ayan. So that's one reason. Number two, it's because since we will be turning 7 and as Rock of the Nations, and then as Solid Rock, more than that, way more than that, di ko na maalala kung ilan, para bang, there's this very big assumption in my mind na marami sa atin, since you have been attending this church for quite a long time now, dapat merong degree of maturity na. That maturity is more evident today than before. And then thirdly, the third reason why I want to share this message with you, it's because today is Grandparents' Day. Ayan. Just in case you do not know it yet, araw ng mga lolo't lola ngayon. Yeah? Pwede ba tumingin ka sa mga paligid mo? Baka may lolo't lola dyan sa tabi-tabi mo. Ayan. Pwede bang pakitapik nyo naman, sabihin ninyo na God bless you po. Congratulations, araw ninyo ngayon. Yan. Mamaya po, we will be honoring our lolos and lolas, okay? Ayan. Yung mga legit lang, ha? Ako, napagkakamalan na akong lolo, eh. Ewan ko kung bakit. Nakwento ko na yun, ano? One time nakasakay ako ng LRT. Nakatayo ako. Siksikan. Maya-maya, merong bumaba na pasahero. Yung nakaupo, bumaba na siya. So, bakante yung isang upuan. Maya-maya, may bumulong doon may sumigaw, may malakas na nagsalita doon sa likod ko. Tang, kayo na po. Noong una, ano pa ako inosente pa ako kunwari. Hindi ako yun. Paglingon ko, nagulat siya. Akala niya matanda. Yung pala, mas matanda. Anyway, yeah. Okay. Yan na naman ako. Alright, sige. There's this assumption that after some time, meron ng dapat na degree of maturity. Like for example, you have been driving for quite a long time now. Dapat
habang tumatagal yung pagmamaneho mo, nagiging mas refined ka as a driver, di ba? Nagiging mas maingat ka, nagiging mas alert ka, nagiging mas mabuti ka, nagiging mas mahusay ka, na bilang nagmamaneho. Para bang, if you have been driving for a long time now, pagkatapos, para bang yung pagmamaneho mo nung umpisa hanggang ngayon ganun ka pa rin magmaneho, walang pinagbago, may problema. You're not growing up. You're not maturing. Ganon din naman, last night, I think it was the other night, I was watching the news. Yun ang madalas ang pinapanood namin sa TV ngayon. You know that you're getting old kapag ang priority mo manood ka ng news. Oh. Dati-dati hindi mo iniintindi yun, hindi mo pinapansin, di ba? Ngayon, importante na sa iyo yung news. Anyway, I was watching the news. Pagkatapos, meron silang feature. One of the reporters, one of the field reporters, interviewed a grade 7 student. So supposedly, mga 12 years old na yon. Lalaki. And he asked the guy to read actually one line in Tagalog. Nalungkot ako. Kasi kahit pagbaybay man lang, hirap siya. Lalo na nung pinabasa yung English. Tapos nung nabasa yung Tagalog, medyo tinanong pa siya, ano ibig sabihin yan? Hindi rin na-explain ng bata. Grabe, nalungkot ako. Can you just imagine that? Grade 7, pagkatapos, simpleng isang linya ng Filipino sentence, hindi niya nabasa. Tapos, in-interview yung nanay. Umamin yung nanay. Kasi naman po, nung pandemic, inaamin ko naman po, hindi naman po talaga sila ang gumawa ng mga modules nila. Kaya, there's a time for every one of us that maturity has to become evident. Hindi po pwedeng tagal-tagal na ng panahon, pero you're not growing up. Hindi po pwedeng magkakaroon ka ng pag-advance sa age, yung edad mo tumataas, pero yung level mo nananatiling kapareho. So, itong umagang ito, mga kapatid, gusto kong pag-usapan natin. Ano yung mga evidences na ikaw ay tumatanda na, nagkakaedad na? So, yun unahin natin. Signs that you are growing old. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Yung mukha ba niyan, dati ganyan na o medyo nagbago? Ayan. Malay ninyo, di ba? Okay. So, ilan sa mga palatandaan na ang isang tao ay nagkakaedad na? Ito. Number 1, social media and technology confuse you. Ayan. Iisa na nga lang ang social media account mo, hindi mo pa ma-handle na maayos, yung ganyan, nagpo-post ka ng hindi mo hindi mo sinasadya. Yung mga ganyan. Tapos magtataka ka, bakit yung apo mo, ang dami-daming mga social media accounts, iba-iba, yung mga ganyan. Lalo na technology, yung cellphone mo nung nagsimula ka, hanggang ngayon gusto mo, yung pa rin yung cellphone mo. Kasi pag nagpalit ka ng cellphone, ay sasakit na naman ng ulo mo, kakaaral ng ganyan. Cellphone pa lang ang pinag-uusapan natin. Ayan. Kaya hanggang ngayon, para bang ayaw mong matutong gumamit ng computer, kasi nga, nako-confuse ka na, hindi mo na kayang i-absorb yung mga bagong technology ngayon. Number 2, you start liking going home early than staying out with friends. Ayan. Yung bang after office, gusto mo diretso bahay ka na. Wala nang gimmick. Hindi kagaya nung bata ka, para bang gusto mo halos araw-araw medyo mag-unwind muna kayo, magkakape muna kayo, konting merienda, yung ganyan, bago kayo umuwi. Ngayon,
Hindi, gusto mo nang umuwi ka agad. Among other reasons, ang isa sa mga dahilan mo, pagod ka na. Madali ka mapagod, yung ganyan. Yung bang masandal ka na ng konti, tulog ka na. Ayan. Okay. Next evidence na ikaw ay tumatanda na, kasama sa mga pinag-uusapan ninyo, eto na, doctor's appointments, latest laboratory results, ano yung mga maintenance medicines mo, ayan, yung mga kagaya ng mga ganyan, kasama sa usapan. Lalo na pag nagkita-kita kayong magkakabatch, ano gamot mo? Ganyan din ang gamot ko. Ilang miligram yun? Yan ang mga pinag-uusapan. Sino doktor mo? Baka pwede akong makapagpatingin sa'yo. Pwede mo ba akong i-refer? Yung mga ganyan. Yan ang mga usapan kasi tumatanda na. Mga anak, intindihin nyo kami ha. Please lang. Kasi darating din kayo sa edad namin. Ayan. Okay. Tapos ito, hindi ka makapagbasa na wala kang reading glasses. Yeah. Yung iba nagpapanggap, ayaw magsuot ng reading glasses. Pero yung font size ng phone nila, nasa pangatlong row. Ganun kalalaki yung isang sentence, isang screen na yon. Ganun kalaki. Yeah. May kaibigan akong pastor, ganun. Nagmamaneho siya. Ako pasahero, nasa likod ako. Maya-maya, may nag-message sa kanya. Pag open niyang ganyan, basang-basa ko kung ano yung pare, alam ko na yung sinasabi sa'yo. Ayan. Tapos nakakakita ka na ng mga kulubot sa mukha mo. Ayan. Isama na natin. Dati, pag nagtataas ka ng braso, okay lang eh. Ngayon, nahihiya ka na magtaas ng braso kasi lumalaylay na yung ilalim ng braso mo. Kasama sa pagtanda yan. Walang masama doon. Kaya lang, yun ang palatandaan. Ayan. Another sign that you're growing old, joint pains are becoming common. Ayan. Nahihirapan ka ng tumayo mula sa pagkakaupo. Masakit ang mga tuhod. Hindi ka na makatagal na nakatayo ng matagal. Gusto mo, umuupo ka na. Yung mga ganyan. Ayan. Joint pains. Tapos pag humiga ka, kinabukasan paggising mo, pagbangon mo, medyo tumutunog-tunog yung mga buto-buto mo, yung mga ganyan. Nakaka-relate? Ayan. You always feel tired and sleepy. Ayan. Kahit saan ka makarating, medyo madali kang antukin. Kaya lang, etong problema. Kahit saan madali kang antukin, pero ang iigsi ng tulog mo. Di ba? Pag napapansin mo, paigsi yung haba ng tulog mo, ibig sabihin, medyo nagkakaedad ka na. Another, ito. Yung matinee idol mo nung araw, ngayon, ang role na nila, lolo. At lola. Ayan. Bayan, tawa ko ng tawa. Pagpasensya nyo na ako, natatawa ako sa sarili ko. Ayan. You often feel nostalgic. Ayan. Pag nagkikita-kita kayo ng mga kaibigan ninyo, mga pinag-uusapan ninyo, yung mga good old days. Yung mga I know. Walang tawa-tawa, ako lang. Ayan. You prefer comfort over style. Di ba? Pag nagkakaedad ka di na baling walang takong ng sapatos, ang mahalaga sa'yo, malambot. Di ba? Dati-dati, ang tataas ng takong ng sapatos mo. Ngayon, ay di na baling mababa, ang mahalaga sa'yo, malambot, tsaka komportable ka. Ayan. Eto, pambabae lang to ha. Yung sanitary napkins, hindi nakasama sa listahan ng grocery mo. Ayan. Oh. Mga anak, pasensya na. Balang araw, makaka-relate din kayo. Okay. Asa na ako? Ayan. Okay. Sabi ni Cindy Gerard,
growing old is mandatory, but growing up is optional. Lahat tayo tatanda. Lahat tayo magkakaedad. Lahat tayo magkakaroon ng mga senyales na talagang nag-a-advance na yung age natin. Some of us, nagkakaputi ng buhok. Yung iba naman sa atin, nawawala ang buhok. Ayan. Tsaka mapapansin ninyo, dati-dati yung mga, pag yung iba, nauubusan ng kilay. Yung iba naman, masyadong mahaba yung kilay. Pag nakita mo, humahaba na yung kilay mo, tas nag-alok yung barbero, "Sir, gusto nyo gupitin na natin?" Ibig sabihin nun, tumatanda ka na. Yung tenga mo, dati walang buhok. Ngayon, nagkakabuhok na yung tenga mo, binubunot mo ng ganyan, nagkakaedad ka na. Growing old is mandatory. Lahat tayo tatanda eh. Whether we like it or not, you may want to do something about it. You may want to go consult a dermatologist or a cosmetic surgeon to make you look younger. Pero hindi mo maitatanggi, tatanda tayo. Lahat tayo tatanda. Kaya lang lahat tayo mandatory yung pagtanda, but growing up is optional. Ibig sabihin, when we say growing up, ibig sabihin, hindi lahat nagmamature. Hindi lahat ang tawag doon, yung nagkakaroon ng pag-advance sa kanilang pagkakakilanlan, pagkakaalam, yung pakikitungo sa ibang mga tao. Hindi lahat nagmamature eh. Kaya what we want to understand this morning, mga kapatid, is that we also need to grow up. Not just grow old, but also grow up. And when we say grow up, mga kapatid, there are also signs that we can find in a person or in yourself na magpapatunay that you are really growing up. Probably you have not been doing or you have not been experiencing these things before. But now that you're older, you should become wiser. You should become better. So ano-ano naman yung mga signs na makikita natin that you are growing up? So I'll share with you a few. Hindi naman comprehensive itong listahan na to, but just a few. And I think this would be somewhat general for all of us. Number one, you're becoming more responsible. Hello. Dati-dati ayaw mo nang merong ang ginagawa. Ngayon talagang you take on responsibilities. Kasi alam mo, nagkakaedad ka na eh. Dati pinupush ka pa ng mga magulang mo para mag-aral, but now you're more responsible sa pag-aaral mo. You can study on your own. You're becoming more responsible. Lalo na nagkakaroon ka na ng crush, nagkaka-love life ka na, naintindihan mo na yung responsibility. Dati-dati para bang lahat na lang ng gagastusin mo, gusto mo ihihingi mo sa magulang mo. Pero ngayon marunong ka na magtipid, nagtatabi ka na ng konti sa baon mo para darating ang araw may pambili ka. Hello. Nagkakaintindihan ba tayo? O kaya, nakakaisip ka na ngayon paano ka magkakaroon ng mas magandang kita. You're becoming more responsible. Dati hindi ka nagtutupi ng kumot mo. Hello? Ulitin ko ha, dati hindi ka nagtutupi ng kumot mo. Ngayon. Dapat marunong ka na rin. Ayan. Number 2, you manage your relationships well. Ayan. Dati ka lang, binabaliwala mo, pero ngayon medyo mas seryoso ka na pagdating sa mga relationships. And that's plural, Parents mo, mga kapatid mo, love life mo. Yeah. You manage your relationships well. You're becoming a better handler when it comes to your relationship. Next,
You can handle problems better. Dati nagpapanik ka, dati umaatras ka, dati inaayawan mo, dati para bang nanginginig ka na, dati umiinit ka agad ang ulo mo kapag may problema ka. Ngayon, medyo kalmado ka na, medyo nahaharap mo na head-on yung mga problema, iba ka na eh. You can handle your problems in a better way. Hello? Dati, konting problema, sasabihin mo sa magulang mo, ayoko na po, ilipat nyo na ako ng eskwela, yung mga ganyan. Pero ngayon, kahit na anong iharap sa'yo, kayang-kaya mo na. Another sign that you're growing up, you have better conflict resolution skills. Yung bang medyo may nagtampo sa iyo, medyo may nagalit sa iyo, you can handle them quite better. Yung conflict resolution, mas okay na. Dati-dati, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Yung mga ganun ang attitude mo. Yeah. Bad ka. Pero ngayon, mas okay ka na. Ano kaya ang gagawin ko? Because I may be right, but I value the relationship more. Hello? Di ba? Nag-iiba na takbo ng isip mo eh. Tama nga ako. Alam ko tama ako, pero mas importante sa akin ang relasyon namin. Kaya magpapakumbaba na lang ako, magsusorry na lang ako kahit hindi ako may kasalanan. You can handle better conflict resolutions. And then another sign that you're growing up is this. You are becoming better at decision making. Hello? Yeah. Dati-dati kapag ikaw ang nag-decide, 1 out of 10 ang tama. Yung siyam puro sablay. Ngayon, pag nag-decide ka, mas okay ka na. Mga 7 out of 10, yung mga ganyan, mas okay ka na. Yeah. Better at decision making. Another sign is that you know how to choose your battles. Ibig sabihin nito, hindi lahat ng problema, pinoproblema mo. Hello? Hindi lahat ng ayaw sa'yo, papatulan mo. You know how to choose your battles. Ibig sabihin talagang ito, di ko na lang papansinin. Ito, try kong kausapin, pero kapag ayaw akong kausapin, okay na, hayaan ko na siya. You know how to choose your battles. Pagpe-pray ko na lang sila. Dati hindi mo ka pinagpe-pray eh. Ngayon, marunong ka na mag-pray. Lord, help me to handle this. Lord, I need your wisdom. Ano bang kailangan kong gawin para dito? You know how to choose your battles. And then, another sign that you're growing up is that you take time more seriously. Dati you don't value your time. Are you getting me, mga kapatid? Maghapon, okay lang sa'yo, petics ka lang, wala kang ginagawa, laro ka lang. Maghapon yon, hindi mo iniintindi yung oras. Pero ngayon na nagkakaedad ka na, nagmamature ka na, binabudget mo yung time mo. Ganitong oras, dapat ganitong ginagawa ko. Ganitong oras, dapat ganito naman. Yun, nahahati-hati mo. Yung oras ng tulog mo, alam mo kung dapat hanggang 7 hours lang, 6 hours lang. Kung kaya mo na 8 hours, luxury na yun. You take time seriously. And then you manage and grow your money. Yan, hello. Dati ang iniintindi mo lang, manghingi ng pera sa magulang mo. Ngayon, nag-iisip ka na, marunong na dapat ako mag-budget. Yan. Kaya ko na dapat i-handle yung mga sweldo ko. Dapat yung sweldo ko ngayong kinsenas, dapat hanggang katapusan, tatagal yan. Tapos may ipon pa ako. May matitira pa. Yung gano'n, you know how to manage and grow your money. Dati, kaya aaminin ko sa inyo, nung nagsimula akong magtrabaho, feeling ko noon, mas mayaman pa ako nung estudyante ako eh. Di ba? Kasi yung at the end of the week,
meron pa akong maiipon. Eh, nung nagtrabaho na ako, ay nako, grabe. Talagang ang kasabihan nating mga Pilipino, pahigpitan ng sinturon. Tapos matututo ka talagang mamaluktot sa maliit na kumot. Yung ganong para lang makatipid. Pero, yun ang nagtuturo sa iyo how to manage your budget well. Natututo ka, hahanap ka ng sideline, extra income. Yan. Marunong ka na. Alam mo na kung ano ibig sabihin ng passive income. Kahit papano nakakaintindi ka sa stock market. Yung mga ganyan, saan kaya pwedeng i-invest yung pera ko? Yeah. You know how to manage and grow your money. Another sign that you're growing up, you now make plans. Dati wala kang plano sa buhay. Ngayon nakakaisip ka na magplano. Kailan kaya ako dapat magkatrabaho? By this time, dapat meron na akong ganito. Yung mga nagpaplano ka na. Dati wala sa iyo yan. Automatic na sa iyo yun eh. Ay, tapos na ako ng grade 6, susunod grade 7. Okay na yun, automatic yun eh, nangyayari yun eh. Pero ngayon, ikaw na yung nagpaplano para sa buhay mo. Dapat by this time, ganito na ang position ko. Dapat by this time, ganito na ang income ng business ko. May plans ka na. Ganitong edad, dapat may asawa na ako, may plano. Next, you have now become more health conscious. Yan. Naging health conscious ka kasi nakakaramdam ka na ng mga sakit-sakit. Hindi naman kailangan. Hindi naman kinakailangan. Kahit wala kang sakit, you're becoming more health conscious. Naiisip mo na yung ano mangyayari sa'yo kapag you eat too much of this, you have too much of that. You now begin to inquire sa mga gym, mag-e-enroll ka, yung mga ganyan, o kaya kahit na mga home equipment, nag-i-inquire ka na. Gusto mo yung mga tipong mas malakas na ang katawan mo, health conscious ka na eh, para iwas sakit. And then, next one, you don't like doing nothing. Yung bang kaya yung mga matatanda, yung mga retired na, hindi natin sila masisisi kung hanggang ngayon naghahanap pa rin sila ng gagawin sa buhay. Kasi yun eh, sign of progress yun eh. Ayaw nila nang wala silang ginagawa. Ayaw nila na maghapon lang sila, nakahiga, nanonood ng TV. They want to be productive. That's a sign of maturity. You want to be productive. Gusto mo may naitutulong ka, gusto mo may naiaambag ka sa pamilya mo, kahit na sabihin mong hindi ka lakihan, pero at least hindi ka nagiging pabigat sa pamilya mo. That's a sign of maturity. Another sign that you're growing up, medyo mahaba-haba ito, going out becomes less important. Kung lalabas ka man, mag-iisip ka ng paraan para makauwi na maaga, tsaka makatipid. Di ba? Kung manonood man kayo ng sine, bago kayo lumabas, kakain muna kayo sa bahay. Hello? Yeah. Hindi importante sa'yo yung brand ng kape na iinumin mo. Ang mahalaga sa'yo, may mainit na dumadaan sa lalamunan mo, masaya ka na doon. Yeah. Yan eh? Marunong ka na magtipid ngayon eh. Next, you focus on self-improvement. Yeah. Nag-iisip ka na, ano kaya ang tingin sa akin ng ibang mga tao? How could I improve myself? Yan. Am I a better communicator? Am I a better listener? You tend to improve yourself. So, para sa atin, these are just some of the signs that a person is growing up. And these things have to be evident. Ibig sabihin talagang napapansin. Habang tumatagal, lalong lumalaki yung pagkakakilala sa'yo tungkol sa ganyan. Dati-dati, palaaway ka. Ngayon medyo kalmado ka na, marunong ka na makapag-uusap ng maayos. Hindi mo na masyadong, hindi ka na nambubulyaw, hindi ka na naninigaw. Pagkatapos, hindi ka na nag-iisip na masama sa kapwa mo. Pinapabayaan mo na lang sila. Talagang talagang ganyan, hayaan mo na.
Ayoko na lang magkaroon ng sakit ng ulo. Yung mga tipong ganyan, nag-iisip ka na. Tinitingnan mo na kung ano yung mga tama at mali, nakikita mo na ngayon yung mga yun eh. Tapos pipiliin mo kung ano yung mas makakabuti, kung ano yung mas tama. You're growing up, you're maturing. Kung hanggang ngayon, medyo you're still in the same level after so many years, then there's a problem. Ang problem doon, wala kang natututunan. Because life is a school in itself. Life is a university in itself. Every day, we are being taught. Hello? We are being taught by other people. We are being taught by experiences, by the situations we face every day. We are being taught by the Word of God. We are being taught by godly wisdom. So, lahat ng mga ito nagko-contribute para tulungan tayo na mag-mature. Pero after some time, kung wala tayong natututunan, kahit na anong ibigay sa atin, ibig sabihin may problema. It's not other people who is the problem. The problem is yourself. You're not learning anything. Yung mga tipong nakailang lipat ka na ng trabaho, tapos tuwing lipat mo, laging merong ang reklamo sa mga place of work mo. Nirereklamo mo, yung boss mo, ganito, yung manager mo, ganyan. Lahat na lang ng pinagtrabahuhan mo, silang may problema. Baka naman hindi silang problema. Baka ibig sabihin nun, meron ka ng kailangan tingnan sa sarili mo. There's something wrong. So, we have to grow up, mga kapatid. At kinakailangan ito. Now, I found this list. I was browsing through some websites. Meron ako nakitang isang list written by Susan Heitler in Psychology Today. Meron siyang sinulat, 10 signs of a childish adult. So, these are 10 signs of a childish adult. Psychological or emotional age ang minimeasure dito. Yung chronological age natin, matik yan eh. Magkakaedad tayo. Pero yung emotional age natin, minimeasure. Dapat makita natin sarili natin. Am I growing up? Kung hindi, meron kang makikitang evidences that an adult is becoming childish or is not growing emotionally. Ano yung mga yon? Number 1, sinabi niya, merong emotional escalations. Ibig sabihin niya dito, yung bang maliit na bagay, ini-escalate mo, lumalaki. Konting konting problema lang, para sa'yo, big deal yon, lumalaki. Hanggang dumating yung point na nagtampo ka na, nag-away na kayo, yung mga ganun. Ayaw mo na sa kanya. Nag-e-escalate eh, yung problema. So there's one big sign that you're becoming childish. Pwede naman pag-usapan, pero tingin mo talagang away ang gusto mo. Yeah. Number 2, blaming. Yeah. Naninisi ka eh. Lahat na nangyayari sa'yo, gusto mo isisi mo sa ibang tao. Yeah. Nag-enumerate ka pa, ikaw kasi. Yeah. Pati yung kasalanan niya, ilang taon na nakakalipas, hanggang ngayon sinisisi mo pa rin siya. Parang may nakaka-relate ha. Yeah. Di ba? Yung bang, iba na yung nangyari ngayon, nauungkat, pati yung isang dekada na nakalipas, nauungkat na naman. You still blame the person. Kundi dahil sa'yo, yung mga ganyan. Pangatlo, lies. Ang mga bata, merong mga bata na tendency nila magsinungaling para hindi maparusahan. Para hindi maipit sa sitwasyon. Tumanda ka na, adult ka na, hanggang ngayon ganun pa rin ang ginagawa mo. Kaya pag pinara ka ng pulis, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Ay, pasensya na sir, hindi ko nakita eh, samantalang sinadya mo. Di ba? Sisinungaling eh. Name calling.
Makasama mo lang ng loob, may palayaw na siya sa iyo. Yang si ano, ay nako. Name calling. Grabe, no? Napaka-childish. Another sign of a childish adult, impulsivity or poor impulse control. Impulsivity, ibig sabihin nito, yung bang ano, talagang sasabog ka agad. O kaya yung bang magde-decide ka agad, hindi pinag-iisipan, impulse. Yung ano, okay yung ano, okay yung gumawa ka kaagad, mag-decide ka kaagad, action ka agad, yung mga ganyan. Pero yung hindi na pinag-isipan, kadalasan kasi, when we say impulse, mga kapatid, dala ng emosyon to eh. O sige, yan na. Eh, hindi mo pinag-isipan, magkakaipitan tuloy later on. Next, need to be the center of attention. Yan. Gumagawa ka ng paraan para ikaw ang mapag-usapan, ikaw yung lalapitan. Yan. Meron kang pangangailangan para maging attention grabber. Yan. Either gagawa ka ng mabuti or gagawa ka ng hindi mabuti. Ang mahalaga sa iyo, may attention sa iyo. Another sign of a childish adult, bullying. Oh, grabe, no? Throwing your weight around. Yung bang lahat na lang feeling mo kayang-kaya mo. Bullying. And then next sign, budding narcissism. Ibig sabihin narcissism, ibig sabihin nito, yung bang mahilig ka para sa sarili mo, yung gusto mo talagang lahat sa'yo, bida ka, yung ganyan. Ikaw yung mas mayaman, ikaw yung mas magaling, ikaw yung mas mahusay. Narcissist. Next, immature defenses. When we say immature defenses, mga kapatid, ibig sabihin nito, yung bang defensive ka magsalita. Napanood niyo ba sa TV, yung ini-interview, yung sa Senate hearing? Di ko na may mention, naka-live tayo eh. Ay, napansin ko yun eh. Lahat ng sisi doon sa kabila. Wala siyang inamin na ginawa niya. Lahat, defensive siya. At pinagtatanggol lang niya yung sarili niya. Siyempre, parang kunwari, magsosorry siya. Sorry. Pero siya kasi, yung bubuelta na naman. Yeah. Next, no observing ego. Yeah, ibig sabihin nito, hindi mo na talaga pinapansin yung nasa paligid mo, mahalaga sa iyo yung ego mo. Yeah. Egocentric ka. Kahit na ano pa mangyari sa paligid mo, hindi mo na inintindi yun, hindi mo pinapansin yun. Para sa iyo, walang halaga yung mga yun. Ang mahalaga, masatisfy mo yung sarili mo. Ego. Okay. So, parang hindi maganda eh. Childish. And sometimes, mga kapatid, these signs are seen even in the spiritual life of the person. Even in the faith of the person. If there is faith in the person, na tagal-tagal na, umaattend ng church, hanggang ngayon, medyo may mga ganyan pa rin. Ba't hanggang ngayon, ganyan ugali niya? Matampuhin. Bakit hanggang ngayon, ganyan yan? Mainitin ng ulo, yung mga ganyan. Bakit hanggang ngayon, ganyan yan? Chismoso, chismosa. Yan. Naninira ng kapwa, yung mga ganyan. Bakit hanggang ngayon, ganyan yan? Akala ko ba Christian yan? Yun ang masakit eh, no? Yung biglang sasabihan ka na, akala ko ba Christian ka? Ano ba tinuturo sa inyo? Yung mga ganun, para ang dami-dami mong na-memorize na mga verses sa Bible, nananalo ka sa mga Bible quiz, magpa-Bible quiz kaya ako.
Alam mo, itong mga nakarang bago mag-pandemic, pag youth camp, nagpapa-Bible quiz ako eh. Tuwan-tuwa ang mga kabataan. Pag nagpapa-Bible quiz ako, galing-galing nila, gusto nila sumali. Pastor, ako sasagot ako. Ganun ang attitude, di ba, no? Yeah. Yeah. Pero, hindi na po pwede. Mga kapatid, this is now the time for us to look into ourselves. Look at ourselves. Ano na nangyayari sa akin? Am I taking responsibility for my own spiritual growth? Am I growing as a Christian, as a disciple? Baka naman mamaya hindi. Baka mamaya you're just filling up seats, pero you're not growing up. You're becoming a religious person, but you're not becoming spiritual. Are you getting me? Yung religious person, siya yung tao na, ginagawa niya faithfully. Paulit-ulit, ginagawa niya yung sa tingin niya, responsibilidad niya. Mag-church, mag-ikapo, maglingkod sa ministry. Ginagawa niya yung mga yan. Regular yan. Pero when it comes to real life, like handling problems, dealing with other people, when you get this emotional situation, ano magiging reaction, para walang pinagbago, then spiritually speaking, you're not growing up. If your attitude about God, if your passion about God or lack of passion is the same, then you're not growing up. If there's no fire, siguro kung nagkaroon man ng konting spark pero namatay din kaagad, you're not growing up. So kailangan magkaroon tayo ng growth, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng mananatili. You know, in the natural, mga kapatid, we expect growth. Halimbawa, when your child reaches the age of 7, anong grade na dapat siya? 1 or 2, di ba? O kadalasan, grade 2 na yan. 7 years old. Pag umabot siya ng 8 years old, anong ine-expect mo? Lilipat na siya sa susunod na level, di ba? Magiging grade 3 na next year. Aakyat na naman ng next level. Matik yun para sa atin. Pagkatapos habang tumatanda, nag-i-expect na tayo ng improvement sa kanya. From being a baby, infant, na dumedede lang, walang ibang magawa, kundi umiyak para hingin yung pangangailangan niya. Ikaw naman, dahil di makapagsalita yung anak mo, huhulaan mo anong kailangan niya, basa ba ang diaper, kailangan ba niya ng dede, meron ba dumi. So, aalamin mo, kasi wala pa siyang kakayanan. Pero, after several months, mag-i-expect ka na I-expect mo, dapat medyo marunong na siyang magbigkas ng papa. Yung mga ganyan, di ba? Nauna yung papa kaysa sa mama. Yung mga ganyan. Tapos, bibilangin mo na ilan yung ngipin na tumutubo na. 3 na ang ngipin. Yung mga ganyan. 4 na. Kasi, at a certain stage, inaalam mo na. Pag medyo na-delay, medyo mag-iisip ka na, bakit kaya hanggang ngayon hindi pa siya marunong tumayo? Kasi nag-i-expect Kasi nga, as time goes by, you know that the person has to grow. And ganun din, spiritually, mga kapatid, the same principle applies emotionally and spiritually. After some time, after encountering all these situations in life, these problems, these conditions in life, dapat meron ng degree of maturity. Kaya nga raw, yung mga bata na lumaki sa hirap, ang sabi nga nila, these children grow up fast. Kasi bata pa lang sila,
ang hihirap na ng mga na-encounter nila sa buhay. Yung simpleng pagkain, hindi sila nakakakain hanggat di sila nagtatrabaho. Hanggat di sila namumulot ng mga bote, dyaryo, garapa. Doon lang sila makakakain. Na-experience nyo na ba yon? Yung bang papasok ka sa school, may dala kang paninda, kasi kailangan may pambaon ka. Pag wala kang paninda, wala kang babaonin, wala kang pananghalian. Kaya yung mga kabataan na dumaan sa mga ganong hirap, mas madali daw nagmamature emotionally. Tapos may nabasa pa ako, yung mga rebellious children, nagre-rebelding mga bata, yung talagang matigas ang ulo, yung mga ganyan. Ano daw yan? Once na magtanda iyan, tandaan mo, talagang nagtatanda iyan. Mas mahusay kaysa doon sa iba. Mas madiskarte, mas marunong sa buhay. Kasi bata pa lang siya, natutunan niya ng tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya nga rebelde. Gumagawa siya ng sarili niyang diskarte. Nakukuha niyo ako? Kaya pag yung mga yan, naging Christian, ay naku, magaling yan. Eh yung mga lumaki sa masyadong naalagaan, hindi nagmamature kaagad. Darating ang panahon, mahihirapan yan. Hello? Emotionally, baka hindi niya kakayanin pag nawala ka na. Kasi masyado mong inalagaan eh. Ikaw lagi ang nakasalo. Kaya mga magulang na nandito I'm telling you, wag niyo masyadong babyhin yung mga anak ninyo. Let them learn. Yung iba, ayaw palabasin yung anak. Baka kasi madapa. Baka magalusan. Hayaan mo, matutong maglakad. Matututong mag-ingat sa sarili niya yan kapag pag naramdaman niya, masakit pa lang madapa. Nakuha niyo ako? Yung masyadong inaalagaan, huwag mo palabasin, baka umitim. Ano masama sa maitim? Di ba? Okay lang yan. Bata yan eh. Paglaruin nyo. Yung mga batang masyadong binakuran ng mga magulang. Okay. Magmamature din naman, pero matatagalan. Mahihirapan. Kailangan tulungan. Alam niyo, time should come and time will come na dapat ito ng takbo ng isip natin. Do something today that your future self will thank you for. Yan na dapat ang takbo ng isip natin. Anong pwede mong gawin ngayon na pag dumating ang panahon ng future self mo, pasasalamatan ka ng future self mo? Ibig sabihin, when it's time to grow up, grow up. Mature. Know how to handle problems. Yung bang, parang, kaya isa ito sa mga dahilan, mga kapatid, bakit may mga couples, hindi naman lahat, pero bakit may mga couples, pinaka-convenient na solusyon para sa kanila, maghiwalay. Kasi they don't know how to face problems. Meron ako nakausap, nagpunta sa akin para magpa-counsel. Then sinabi niya sa akin yung mga problema nila. And then I asked one question. Nag-uusap ba kayo? Yung seryosong usap. Yung, kumusta ka na? Ano nang nangyayari sa'yo? Ano nararamdaman mo? Yung ganong usap. Ayaw sagot sa akin? Hindi po. Paano kayo nag-uusap? Kumain ka na ba? Saan tayo kakain? Saan tayo pupunta? Kumusta bata?
Ganun lang. Pero yung seryosong usap, yung usap na magno-nurture ng relationship, yung usap na magbibigay ng value doon sa relationship, wala. No wonder, hindi nag-grow up yung relationship nila. Kaya nung nagka-problema, ang iniisip nila, maghiwalay. Wala eh. So do something. Some of those things that you need to do today, pwedeng maging drastic, as in. As in, kailan, lunukin mo pride mo, that's drastic for you. O kaya yung tipong, di na baling mahirapan ka ngayon, hindi ka mahusay makipag-usap, sige, pilitin mo makipag-usap ngayon kasi kailangan ninyo. Do something today. O kaya, dati-dati, yung katawan mo, hindi sanay sa ganong schedule, medyo iba ang body clock mo. Pero dahil ngayon, medyo ka na, kailangan mo mag-mature, kailangan mo mag-grow up, kailangan baguhin mo body clock mo sanayin mo sarili mo sa panibagong oras. Hindi all the time, kung kailan mo gustong gumising, doon ka lang gigising. Are you getting me? Gigising ka lang pag may gumising sa'yo. Hindi na po pwede. O kaya gigising ka lang kapag may excited, kapag may nagpapa-excite sa iyo. Kaya ka lang gigising. Pero alam niyo, wag tayong umasa sa motivation, inspiration, excitement. Wag tayong umasa diyan sa tatlong yan. Kailangan natin yan. Kailangan natin from time to time na mo-motivate tayo, kailangan natin na i-inspire tayo, kailangan natin na i-excite tayo. Pero, kailangan man natin yung mga yan, pero wag tayong umasa sa ganyan. Kasi kapag inasa mo, kailangan ma-motivate ako Paano pag walang nag-motivate sa'yo? Anong gagawin mo? Paano kapag walang exciting doon sa pupuntahan mo? Anong gagawin mo? Tanungin ko kayo, yung trabaho ninyo, exciting? O see? Pero kailangan nyo magtrabaho. Nagtatrabaho kayo. Mature kayo Alam ninyo kailangan nyong gawin. Di ba? Gets nyo ako? Calculus ba? Exciting? Periodic table ba? Exciting? Mag-memorize ng periodic table? Kabisado nyo ba? Yan, galing Mamaya may quiz tayo. Di ba? Ang Bible, hindi exciting. Patay. Kailangan makadinig ka muna ng sermon na yung tipong, on fire, yung talagang, wow, yung talagang, kailangan umattend ka muna ng conference na yung tipong, yung nakakapagpaano ng kaluluwa mo, parang gusto nang humiwalay ng kaluluwa mo sa katawan mo, parang gusto nang umangat sa langit, ganong conference ang gusto mong attenan. Kaso wala. Wala nagmo-motivate, wala nag-i-inspire. Anong gagawin mo? Kaya kailangan gumawa tayo ng paraan, mga kapatid, para yung sarili natin mag-grow up, whether you're inspired or not. Hello? You should help yourself. Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians 13:11, when I was a child, sabi ni Paul, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. Tanda na ako Kaya dapat iniiwan ko na yung mga childish things. Inaalis ko na yan sa sistema ko. Wala na. Hindi na pwede yung kagaya nung dati. Iba ka na ngayon, matanda ka na. Kaya kailangan, pati spiritually speaking, nag-grow up. Alam niyo kung saan kinuha to? Anong context nitong verse na to? Yung tinatawag na love chapter in the Bible, 1 Corinthians 13.
Love is not, yung mga ganyan. Love is, yung ganon. Pagdating sa huli, 1 Corinthians 13:13, yung and these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Yan. Actually, 1 Corinthians 13 is not written. Mas mature na. Mas malalim ng usapan. Ilang taon ka na bang uma-attend dito? Baka hanggang ngayon, salvation pa lang, hindi mo pa alam kung paano ka masisave. Baka hindi malinaw sa iyo anong way to salvation. O kaya baka mamaya, meron kang concept na kakaiba na hindi pala ganun ang teaching natin dito. But because you're attending, you're expected to be learning these things. Kaya lang, nandito ka nga physically, pero mentally absent ka. Hindi mo iniintindi kung ano yung mga tinuturo. Umattend ka nga ng life class, pero emotional high lang ang habol mo doon, yung hype lang. Pero yung mga lessons, hindi mo inabsorb. Kaya tuloy pa ulit-ulit, pabalik-balik. Hindi na po pwede, sabi dito, wala na, wag na nating ulit-ulitin pa. But before Paul said this, the writer of Hebrews said this, it's not clear if it's Paul. Ayan. It could be some other writer. So, the writer of Hebrews, bago niya sinabi itong nasa chapter 6, meron siyang binanggit, aatras muna tayo ng ilang verses, in chapter 5, verses 12 to 14. From the same version, ito yung sinabi niya, dapat sana, by this time, so, ibig sabihin, lumipas na ang panahon, meron ng pag-advance dapat, by this time, mga teachers na kayo. Pero hanggang ngayon, kailangan pa rin kayong turuan ng mga basic lessons tungkol sa salita ng Diyos. What? Solid food na sana ang kinakain nyo. Kaso hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangan nyo. Grabe, no? Yeah. And then in verse 13, ito yung sinabi niya. Yung mga taong gatas pa rin ang kailangan para mabuhay, mga bata pa sila at hindi pa nila alam ang tama at mali. So pambata lang yun. Pero ang solid food, para yun sa mga malaki na, sa mga taong na-train na para malaman ang mabuti sa masama. So iba na. Matured ka na eh. Dapat matured ka na. Dapat iba na ang kinakain mo. You are now able to absorb and you are now able to find energy through deep teachings. Wala na doon sa shallow, wala na doon sa basic. Tapos na tayo doon. Ilang taon na. Dapat nag-iiba na. You know, I want you to think about this, mga kapatid. Ilang taon ka ng Christian? Ilang beses mo nang nabasa ang Bible from cover to cover? Pag nagpe-pray ka, etong mga measurable to alam ko quantifiable lang, pero yung mga unquantifiable, yung mga hindi ma-measure, hindi ko natatanong ngayon. Yung mga measurable lang. Kaya ito, ilang beses mo na nabasa ang Bible from cover to cover? As a Christian. Kung ilang taon ka ng Christian. Lalo na yung mga minor prophets. Baka yung number of books in the Bible, baka hanggang ngayon di mo pa alam. Ilan ang Old Testament? 39. New Testament? Total? Galing. Fifth book in the Old Testament? Deuteronomy. So medyo, dapat solid na eh.
Kaso hanggang ngayon, parang liquid diet pa rin, gatas pa rin ang kailangan. Mag-mature na. Kasi ganito mga kapatid, listen up. Meron tayong responsibility. I want to share with you several signs that you are spiritually maturing. Again, quantifiable ito. Ibig sabihin, measurable. The things that are not measurable, like faith, medyo babanggitin ko pa rin, pero mas madaling pag-usapan yung mga measurable. So, signs that you are growing spiritually. Number 1, you're helping yourself grow in your faith. That's number 1. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi mo kailangan ng motivation, hindi mo kailangan ng inspiration para magbasa ka ng Bible, para mag-pray ka, para mag-church ka, para mag-cell group meeting ka. Dati-dati kailangan, imo-motivate ka pa. Ililibre kita, yung mga ganon. Nunod tayo ng sine, magla-lunch tayo pagkatapos. Yung kailangan, may konting motivation ka pa eh. Pag naka-isang taong kang uma-attend, ibibili kita ng ganito. Yung kailangan, may mga ganon. Susuyo-suyuin ka pa, parang bata. Kaso, matanda ka na eh. Kailangan mo motivate ka pa? Hindi na. Pasensya na, hindi ako galit. Ganito lang talaga boses ko. Dapat by this time, you know how to help yourself grow spiritually. You know how to make yourself mature. One of those things that you know you need to do is to keep on practicing. Hello? You have to keep on practicing. Paulit-ulit, sanay mo, exercise your faith. Kailangan talaga sinasanay natin. So, help yourself grow. Na kahit na, grabe, ambon lang, natalo ka na. Umambon lang, ay, next week na ako pupunta. Ambon pa lang yon. O kaya yung Sabado ng gabi, alam mong kinabukasan, manonood ka online, attend ka ng worship service online kasi napakalayo ng tirahan mo. Pero alam mo, Sunday morning, attend kang ganon, Sabado ng gabi, nag-OOL ka pa rin. Online games ka pa rin. Yung tipong laro ka pa rin ng laro, inubos mo yung data mo, kinabukasan, wala ka ng pan-data. Mature ka na. Tinitipid mo ngayon, alam mo na, teka, bukas ganito hindi muna ako maglalaro ngayon. Tsaka matutulog ako maaga kasi kinabukasan kailangan magising ako mas maaga para maka-attend ako. Are you getting me? Hindi mo kailangan ng motivation. Help yourself. Tulungan mo sarili mo, push mo sarili mo. Walang ibang tutulong sa sarili mo kundi ang sarili mo. Ang pwede ko lang gawin dito sa inyo, paalalahanan kayo. Gawin ko yung sa tingin ko marapat kong gawin by telling you what you need to do, pero ang gagawa lang talaga niyan, ikaw. Sarili mo. Walang iba. We need to help ourselves grow in our faith. Number 2, another sign that you are spiritually maturing, you're now raising disciples of Jesus. Meron kang mga inaalagaan, meron kang tinutulungan para lumago sa pananampalataya. You are directly involved in the life of another person, at least one other person, para mag-grow, para mag-mature din siya. Kasi you know that as you take one step, meron kang isang taong tinutulungan na sumusunod din sa'yo, gusto rin mag-mature. And in fact, mga kapatid, number 1 and number 2 are very much related. Kasi para maturuan mo yung sarili mo, para matulungan mo yung sarili mo mag-mature, mag-grow, take another person
and tulungan mo siyang mag-mature. I mean, be responsible for another person. Yung bang, pag meron kang gustong ituro sa kanya, kailangan ikaw muna matutulungan mo yung sarili mo. Help raise another person in his or her spiritual life. This is an important sense in which every Christian must be a teacher. Yung sinabi kanina, na dapat ngayon teacher na kayo eh. Kaya lang hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo. Because we can all help disciple other people. Kailangan lang talaga paghusayan natin. Another sign that you are maturing spiritually, godly character is more evident in you. Yeah, I know this is not measurable, but I have to include this. Kasi hindi man napapansin ng ibang mga tao, pero ikaw mismo, napapansin mo sa sarili mo, nagkakaroon ka na ng self-control, nadidisiplina mo na yung sarili mo, hindi ka na dati na para bang kung ano na lang yung mangyari sa iyo, bahala na. Pero ngayon, medyo mas nakakaisip ka na ng mga paraan para mag-mature ka. So, your godly character is becoming more evident. Dati palamura ka, every sentence may kasamang mura, yung F word, sinasanay mo sarili mo, may F word kang sinasama. Pero ngayon, nawawala na. Hindi mo na ginagamit yun. Kahit yung mga Pilipinong mura, hindi mo na ginagamit. Alam niyo ba bakit tinawag na mura yon? Kasi ibig sabihin nun, binababa mong dignidad ng tao. Minumura mo siya, binababa mo yung pagkatao niya. Kaya yun ang kabaliktaran ng mahal eh. Pag ang tao mahal mo, tinataas mo ang dignidad niya. Minamahal mo siya eh. Pag minumura mo siya, binababa mo. Okay? So dati, nagmumura ka, ngayon hindi na. Nawawala na sa iyo yun. Dati-dati, wala kang control sa time mo. Ngayon, binabudget mo na yung time mo. Godly character. You now understand na anytime pwedeng bumalik ang Panginoon. Kaya anytime nakahanda ka. Hello? Hindi ka nag-iisip na gagawa ka ng kasalanan kasi iniisip mo, baka mamaya, habang gumagawa ka ng kasalanan, doon babalik ang Panginoon. You have that thought already. So yung godly character, nakikita sa'yo. And next one, knowing Jesus is becoming your greatest pursuit. Yung passion mo for the Lord, it's growing. Yung bang dati, para bang ang alam mo lang kay Jesus, birthday niya, December 25, that's all. Pero ngayon, para bang nagkakaroon ka na ng interest, lalo mong kilalanin si Jesus, sino ba siya? Ano bang mga nagawa niya? Ano ba yung mga tinuro niya? Nagkakaroon ka na ng growth. And then, the way you understand Jesus is becoming deeper. You want it to be more personal. Dati puro information lang yung alam mo eh. You read the Bible, pero the things that you know about Jesus are based on what you have read in the Bible. That's good. Pero ngayon, para bang hindi na yung knowledge lang ang gusto mo na masatisfy. You want to have a deeper relationship with Him. Kaya, knowing Jesus, He's now becoming your greatest pursuit. That's how you know that you are maturing spiritually. Mga kapatid, next Sunday, we will be celebrating 7 years of our church. It's a time to celebrate. But aside from celebrating 7 years, mga kapatid, especially God's faithfulness all throughout this time, aside from that, I want to ask you, how are you? How's your spirit? How's your faith? How's your growth? If
for the last 7 years, medyo naging stagnant o kaya naging mabagal yung growth mo. Beginning today, let's make a covenant with God or renew your covenant with God. Lord, simula ngayon, I want to grow. I want to mature. And then begin to think of ways that you will do, things that you will do para mag-grow. Beginning today, I'm going to start reading the Bible. 1 chapter a day or 1 short story a day. Beginning today, I'm going to take up a journal. I'm going to write down the things that God is doing in my life every day. Beginning today, I'm going to set aside 10 minutes, 15 minutes of my time praying to God. Aside from prayer before meal. You know, beginning today, I'm going to start attending my cell group. Dati nasa cell group na ako, nawala ako. Ngayon, babalik ako. Beginning today, I'm going to make a contribution. I'm going to set aside a few hours of my time every week to serve in the church. Maghahanap ako ng ministry ko. Tutulong ako para makapaglingkod ako so that the body of Christ will grow. Beginning today, I'm going to give my tithes, and it will be real tithes, 10% talaga. You know, think of ways that you can do so that you can help yourself grow. I'm going to help somebody grow in the faith. I'm going to teach that person. I'm going to place that person under my wing, and I will guide him in his spiritual walk. Make a pledge. Isipan ng paraan. 7 years is not a short time, mga kapatid. 7 years, dapat iba ka na. 7 years, dapat mas angat ka na. 7 years, dapat alam mo na paano mag-handle ng mga sitwasyon. 7 years, dapat lumilipad ka na. 7 years, dapat mas malalim na pagkakakilala mo sa Panginoon. Can you pray with me? Lord, Heavenly Father, in just 7 days, we will be celebrating our 7th year. Salamat po. Pero Lord, before we go into that attitude of celebration, Lord, tulungan mo po kami, magkaroon kami ng self-examination. Have I grown? Have I become mature? Kasi kung hindi, tulungan mo ako, Panginoon, that beginning today, I will grow up. Beginning today, I'm going to do things that I've never done before so that I will grow up, so that I will mature in the faith. Yung mga dating pinagkakabalahan ko na hindi naman nakakatulong sa akin, aalisin ko na yun, iiwan ko na yun. And only those things that will be helpful for me in my maturity, yun ang gagawin ko. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat sa amin. Tulungan mo po kami na matuto kami na lumago sa inyo. Holy Spirit, we invite your presence. And we ask you, O Lord God, continue to lead us, continue to remind us of the things that we need to do so that we will grow and mature in our faith. In Jesus' name, this we pray. And everybody say, Amen. Amen.